ina-apply nila ulit ako, magbabayad ulit ako. Pambili nga ng pagkain, wala ako eh. Alam mo, sa totoo lang, pinagkakasya ko yung budget ko. Yes. Dahil wala na akong trabaho, guys. Yun ang totoo. Alam mo, may gana pa sila no magpadala sa akin ng mga crisis letters. Crisis mula September. Alam nilang crisis ang tao, no? Ultimong trabaho na magmalasakit sila sa akin na bigyan na ako ng trabaho para sa anak ko na mabili ko man lang ang gusto niya habang nandito siya at habang wala siyang trabaho. Pero guys, lahat ng bagay pinagdadamutan ako eh. Ultimong pagkain ko sa loob ng bahay, nilalagyan nila ng poison para wala akong budget next week. Tapos tatanungin nila ako, mahirap pa mabuhay sa Denmark nang wala kang makain? Oo nga, no? Naranasan ba nila nang mawalan sila ng pagkain? Sana nga bukas pagising nila, wala na silang pera eh. Wala na silang pagkain para maranasan nila, guys, kung nakakatuwa mo o hindi. Para tanungin man nila ako ng ganitong katanungan. Nakakatuwa ba? Nakakatuwa ba na makita mo yung isang Pilipina na nangangarap para sa anak niya, napilit, pinagdadamutan. Sa totoo lang, sa totoo lang. Honest is pinagdadamutan nila ako. May budget ako para sa bahay. Pag umalis ako, aasahan mo wala na akong babalik ang pagkain para next day. Bakit? Poison attack. Yes. Bakit ganito yung lalamunan ko, guys? Dahil sa mga poison na binibigay nila dito at nakakain ko. Yung tubig, natutuwa ako dahil, it still have water here inside the house. Pero alam mo, sa totoo lang, sumasakit ang ulo ko sa sobrang lamig. Alam mo naman kung gaano kalamig ang Europe, diba? Napakalamig, yes. Bumalik ako dito kahit ayaw ng pamilya ko. Honest is, may family say no. Pero para sa anak ko, sinulong ko. Sinulong ko ang buhay kamatayan. Makita ko lang ang buhay ng anak ko. Makita ko lang ang anak ko, guys. Pero alam mo kung ano yung nakakapagod? Yung pilit. Pilit kang pinaglalaruan. Pilit kang pinapatay sa stress. Pilit kang tinatanggalan ng karapatan sa anak mo. Tapos ang ganda-ganda pa lang. Sabi nila na hindi nila na-receive yung application form. Magkakaroon ba ako ng resibo? Resibo na nag-apply ako ng visa kung hindi nila na-receive yung application form ko. Ayan yung mahirap sa kanila eh. Nilunok na nila yung payment ko. Kakakapi araw-araw. Ngayon, alam ko na dapat matagal na mayroon na akong permanent visa. Alam nyo kung anong ginawa nila, guys? Ayun, guys. Kinancel nila. Tapos, kailangan ko mag-apply ulit. Alam mo, sa totoo lang, yung permanent driver license at saka Danish passport, makukuha mo dyan lang sa Comun. Pero ako, alam mo kung anong sabi, mag-apply daw ulit ako, pumunta daw ako doon sa Aarhus o kaya Aalborg. Imaginin mo, guys, hindi na nga ako halos makaalis dito sa Grino. Dahil sa nagtitipid ako. Pangalawa, pag nag-take ako ng train, guys, may budol din silang ginagawa sa akin para hindi ako makabili ng ticket. Para hindi ako makaalis sa country nila, guys. Marami silang pahirap na ginagawa sa akin. Tapos sasabihin nila, kesyo hindi ako marunong.
No, guys. Sa dami na pwede nilang parusahan na masamang tao, ako ang nakikita nila. Pero sa totoo lang, kung hindi ko memorize yung PIN code ko sa ATM, for sure, close na yan ngayon. Bakit? Dahil yun ang plano nila, guys. Mawalan ako ng ATM, mawalan ako ng pambili ng aking pagkain araw-araw. Grabe, no? Alam mo, hindi yun ang iniiyakan ko eh. Ang iniiyakan ko, guys, kung paano ako tratuhin sa country nito. Yes. Nandito ako para sa anak ko, hindi para sa visa, para sa anak ko na lang. Napakiusap na lang sana na hanggang mag 18 years old na ang anak ko. Na kaya niya na. Alam ko mahirap. Pero, alam mo, wala talagang ginawa ang tao dito. Yung tanging kaligayahan na yung makita ako, hirap na hirap. Hirap na hirap sa buhay, yun ang kaligayahan nila. Tapos alam din nila, no, na hirap ako, salat ako sa salapi. Yes. May pa-message pa sila ng mga krisa nila. Crisis. They know that I experienced crisis in this country, but they don't care. But you know, some people here in Denmark, guys, honest is, they receive help from commune, from government. They have monthly allowance from commune every month. So, I think 12,000. Yes. Pero ako, guys, trabaho lang ang gusto ko. 7 hours a week lang. Death threats pa, guys. Run in. Ayun, yung hit and run pa ang gustong ihatol sa akin kapag dumaan ako sa kalsada. Diba? Ganun sila kasama. Ito, guys, alam mo ba kung bakit tinakpan ko to? Tinakpan ko yan, guys, kasi alam ko na may camera ang tenga ko. Na alam ko kung saan ako pumunta ay nakikita nila ako. Ngayon, guys, alam mo, tinakpan ko yan, bulag din pala sila, no? Bulag din pala sila. Hindi rin pala nila ako makita kung saan ako. Hindi rin pala nila ako matrace kung saan ako. Pero yun lang, guys, hindi ako makakilos dahil wala akong pera, wala akong trabaho. Ang tanging hinihintay ko, guys, ay tulong galing sa gobyerno sa Pilipinas na hanggang ngayon, guys, tulog pa rin ba kayo? Ano ba ang ginagawa ng presidente sa Pilipinas at vice president? Wala kayo naririnig? Bulag kayo? Pipe, bulag, tanga? At pilit na nagtatanga-tangahan dahil sa mando at utos ng Denmark? Ano ba ang gusto nyo? May mamatay pang Pilipinas sa country nito dahil isang biktima? Kaya hindi nyo ako pinapansin? Sumulat ako sa Rapi Tulfo, sumulat ako sa PAW, sumulat ako sa, may kilos ba kayong ginagawa? Yung embassy dyan sa Pilipinas, Danish Embassy, bakit hindi nyo sunugin lahat ng mga papeles dyan? Nang wala na kayong mahagilap na mga nag-a-apply dyan na galing sa Denmark? Bakit? Huwag kayong masyado magtitiwala sa Danish. Ay kung ako nga na nandito sa country nila, pinapatay nila, ay kayo pa kaya? Ay totoo lang naman, ay mamamatay tao naman talaga yan. Huwag niyong bigyan ng best treatment. Yun lang, guys, nakakainit ng ulo. Bakit? Matagal na ako sumisigaw ng saklolo. Pero wala kayong narinig. Wala kayong nakita. Wala kayong narinig. Sa totoo lang, gusto ko na magtampo eh. Gusto ko na magtampo. Gusto ko na magtampo. Bakit? Dahil feeling ko wala akong matakbuhan. Umuwi ako last year. Alam mo kung ano nangyari? Lahat ng mga tao gusto akong sugurin, gusto akong patayin. Pero dahil dito sa demonyong country ito, na punong-puno ng kademonyuhan,
Alam mo, nung nalaman nila na kung may contact ako sa, sa Pilipinas, humingi ako ng tulong, mayroon din silang budol na ginawa. Budol na walang katapusan. Alam mo guys, sa totoo lang ito ulam ko na sana to eh. Pero dahil may poison, dahil sumasakit ang ulo ko, alam mo kung anong gagawin ko dito guys? Piprituhin ko to guys, ilalagay ko sa labas, ipapain ko sa hayop nila. Bakit? Dahil hinayop ang may-ari ng hinayop na tao sa country ito. Poison nila yan, dapat 'di ba? Dapat niya sila ang kumain yan, hindi sila ang mamatay. Dahil ako sa totoo lang, may mga karnisa na ako eh. May mga isda, may mga, alam mo guys, wala naman talaga akong magagawa na. Bakit? Pinaglagyan-lagyan na nila ng poison last week. Kaya yun guys, magtitiis na lang ako ng lugaw. Lugaw, naririnig nyo ba ako? Lugaw! 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 Lugaw ang kakainin ko. Dahil yun ang gusto ng pisting nyawang country na pisti sa lahat ng kapistihan. I need to eat lugaw everyday. Kailan kayo kikilos? Kapag patay na ako.